Napakakapal po ng mga ibon. Napakaraming ibon. Napakasarap, napakasarap. Napakarami. Grabe. Nagdilim po dito sa Santo Tomas, Batangas. Pagkikabog. 8:20 ng umaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nare-release yung ating mga alaga sa San Pablo, Laguna. Antay-antay pa tayo mga kalapatids. Bago yan, magpapakain muna ako, papatuka ako dito sa ating mga breederan para wala na tayong atraso dito. And then mamaya, full force abangan na lang tayo. Meanwhile, Hindi po tayo pwede mag-release ng San Pablo. Umuulan po sa San Pablo. Sa Santo Tomas po tayo, dikit lang naman to, dikit lang. Maulan, parting Batangas. Pero dito po sa may Santo Tomas, okay po yung panahon dito, mainit. Dito lang sa Santo Tomas, Batangas, hindi maulan. Pasensya na po kayo. Kung maulan, hindi po natin i-release yung mga ibon. Kung umuulan, alam naman po natin na hindi uuwi yung mga ibon. BBC Manila, Santo Tomas, Batangas, 8:35, 1, 2, 3, release! Pagkikabog! Ayan po sila, good morning, napakarami, grabe! Nagtilim po dito sa Santo Tomas, Batangas! Pagkikabog! Mag-aalas 9 na, 8:54 ng umaga. At yun nga, may update na dun sa ating club. Inirelease yung ating mga alaga ng 8:35 kani-kanina lang mga kalapatids. At dahil sobrang maulan dun sa San Pablo, Laguna, maging dun sa mga karatig lugar sa Batangas, iminove yung release area into Santo Tomas, Batangas mga kalapatids. At medyo magkalapit lang yan at ang totoo medyo mas malapit yan, 63-64 kilometers air distance, samantalang yung San Pablo ay 75-76 kilometers air distance. So mas malapit yung babagtasin ng ating mga ibon. Kaya lang doon sa babagtasin nila sana makatago sila sa mga ulan o sa ulan o sa maulan na area na liliparin nila. Okay, so antay-antay pa tayo mga kalapatids. Sino-sino kaya yung makakauwi sa ating mga alaga at makakauwi pa ba yung ibon natin na si Tifa? Ano magiging performance nila sa pagkakataong ito? Cut off pa rin ba yung pangatlong ibon natin lagi? Tignan natin yan. Kaya tutok lang mga kalapatids. Tignan nyo, nakisabay yung dalawang ibon natin sa rondahan ng mga ibon ng kapitbahay. a few moments later. Mga kalapatids, 9:30. Eto na, may dumating. At yung ibon natin na si Tifa, siya pa rin yung nauna mga kalapatids. Nakauwi siya, tignan nyo yung mata. O diba, hindi naman siya masyadong kirat. Pero kapag nag-perch yan, doon lang siya nagpipikit. So baka stressful lang talaga yung ating ibon na ito. Pasukin na natin to para mai-recover na natin at mahayaan na natin siyang makapagpahinga. Okay, so siya pa rin yung nauna mga kalapatids. Medyo nahirapan lang siguro to kasi 63-64 kilometers air distance. Ngayon lang nakauwi, tignan nyo. Halos isang oras, 55 minutes niya nilipad. Medyo nahirapan to mga kalapatids. Okay, so papasukin na natin to. Ayan mga kalapatids, pumasok agad at naghahanap ng tubig. Kumukha na agad at ayan na rin yung tubig nila, yung pambawi ng lakas. Ito na uminom ng tubig. Oh, inovertigan pa siya ng isang ibon. Yan, inom ka nyan. Honey na may electrolytes. Yung honey may instant sugar siya doon, at the same time pang prevent ng mga respiratory diseases, lalo na sa kanyang lalamunan, yung throat, upper respiratory, doon nagmumula yan okay, so tignan natin siya, yung mata niya mga kalapatids, though medyo namamagana pero manageable niya pa rin. Tignan nyo naman, medyo malaki yung kanyang eyelid. Ito naman si ano naman to, pares na pares naman to. Hayaan natin sila dyan, basta may pagkain dyan sila, at mamaya sisikapin talaga natin na bigyan natin sila ng minerals kasi kailangan ng katawan nila yun talaga ang pinaka-importante sa kanila.
vitamins and minerals mga kalapatids, para maging maganda at maayos yung panloob na sistema nila, metabolism, immune system, lahat ng sistema sa kanilang katawan. Kailangan nila ng vitamins and minerals. Okay? Mamaya mo na ligawan. Ano ka ba naman? Tara, hindi ka nga dito. Ka dito? O, diyan ka. Loko ka. Yun, Romonda mag-isa mga kalapatids. Romonda mag-isa. Loko-loko. Ayan, para ano siya, makapag-relax muna siya dyan. At syempre, papakita natin sa kanya yung inakay niya. Update tayo mga kalapatids. Ayan, kitang-kita nyo kung paano lumanding si Naruto. 1 oras, sakto. Simula nung ni-release dun sa release area Santo Tomas, Batangas. Ayan na, nakauwi na yung ating pangalawang ibon. Consistent, sila pa rin. Ito pa rin, si Tifa yung nauna. Tapos sumunod si Naruto. Ayun, uminom na. Naku, na-istorbo natin si Naruto. Umiinom. Pambawi ng lakas yan. Dami ininom oh. Maganda yung pagkakatimpla natin mga kalapatids. Hindi sila masyado naiirita. Makakatulong yan para mabilis nilang ma-recover yung pagod. Instant sugar kumbaga. Alright. So yan natin sila dyan kumain. At as usual, yung pangatlong ibon natin na si Erit, siya na naman yung huli mga kalapatids. Tignan natin kung cut off pa rin siya sa pagkakataong ito. Ay nako. Ito pinartidahan na nga kayo nitong ibon natin na si Tifa pinartidahan na nga kayo huli-huli pa rin kayo. So magdagdag tayo mga kalapatids ng ayan na si Erit mga kalapatid. Time check tayo. 1 minuto lang yung pagitan mga kalapatids. Di ba? Ayan, pasok. Nako nag-i-improve na. Nag-i-improve Tignan natin kung ano ba. Sige, yun, pumasok na. Alright, so magdadagdag tayo ng tubig mga kalapatids dahil kulang ang ating tubig. Yan, ubusin na natin yan. Alright, so yun. Ito naman yung grisel natin ala ninja, kapag busy yung mga nandito. Ayan, umi-escapo. Diba? Ganyan dapat. Ibon natin. So mamaya-maya may susubo tayo dyan sa ating 3 ibon para naman maging maganda yung pakiramdam nila. Lalo na yon si Tifa. Papatakan natin yung mata niyan para gumanda yung pakiramdam. At the same time, susubuan natin ng bawang at vitamins. Unahin lang muna natin yung bawang para doon sa ating mga alagang may hinang nilalang. Ayan, pagkatapos uminom, nag-perch na siya dito sa atin mga kalapatids. Okay? So, kumpleto na tayo mga kalapatids at mukhang mas maaganda yung pauwian nung ating ikatlong ibon. Medyo nakaka-adapt na siya. Pero titignan pa rin natin yung kanyang performance para sa araw na ito at ipopost ko dyan. Ilalagay ko dyan sa may screen ninyo yung resulta ng ginawa nilang liparan. Samantala, mamaya-maya pag nakapagpahinga na yan, ito yung ating ibibigay sa ating mga alaga. Yung bawang, yan ang unang ko ibibigay. Siyempre, hindi sabay-sabay mga kalapatids dahil baka mapuwersa naman, masunog yung kanilang butchi, yung kanilang sikmura. So, bawang and then vitamins and minerals. At mamaya din, papatakan din natin yung mata nito mga kalapatids ng eye mo para kahit pa paano ma-relax mga kalapatids. Under observation pa rin naman siya at patuloy natin siya ikukondisyon, pababawiin sapagkat ito yung ating talagang pambato sa liparan na ito ng SDR 2024-2025. Okay mga kalapatids, so yan muna ang ating naging pauwian sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakipagkwentuhan dito lang sa ating tambayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nagsagan updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Huwag ninyong kalimutan na mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito para sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. At pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Hanggang sa susunod natin pagkikita, ingat kayo. Paalam!